Alam mo, meron akong tinatapos na K-drama, Typhoon Family. Natakam talaga ako nung napanood ko na kumakain sila ng noodles. Kaya ayan, for the luto nga ako dito ng chicken noodles. And yes, inuulam ko talaga ang noodles. Sanay kasi ako may kanin talaga. Mas gusto ko nga kapag hindi mainit yung kanin na ilalagay ko. Since natapos ko na nga yung K-drama na pinapanood ko, back to work na nga talaga tayo. At affiliate mode na ulit ang Momshi. So meron tayo ditong na-unbox na mga bagong tissue from Munafi. Tulog pa yung mag-aama ko ng mga oras na yan, kaya naman eto, nakakagalaw-galaw ako dito para makapag-film ng iba't ibang senaryo. Iba't ibang senaryo talaga, iba't ibang angulo ba. So naglagay ako nitong hanging tissue, isa sa kusina, then isa naman dito sa CR. Kasi alam naman natin sa mga kababaihan dyan, normal talaga after we mag-wash, 'di ba? Punas talaga ng tissue para dry down there. And even kapag naghihilamos, mas better daw na gumamit ng mga ganitong soft or facial tissue, pampatuyo ng muka. Pero meron pa rin naman akong towel talaga dito. Pamunas ng kamay kapag after mag-wash ng hands, towel ang gagamitin. Pero pag sa face or kapag after shower, kailangan mo kasing punasan yung loob ng ilong mo para may iwasan yung build up ng kulangot. Alam mo, totoo yan. I think na-realize ko yan, mga high school yata ako. Like tipong kapag after ko maligo or maghilamos, kapag nilinis ko yung loob ng ilong ko, syempre wet pa yan. Pag nilinis mo na siya, less yung chance na magkaroon ka ng kulangot na naka-expose. Sobrang TMI, too much information. Pero kasi helpful yan, lalo na kung hindi nyo pa nagagawa yun. After nyo maghilamos, mag-shower, linisin nyo rin yung loob ng ilong ninyo, dry na damit, yung pinaghubaran yung damit. O kaya tissue, kung meron daw tissue, para diretso tapon. Ito nga pala recently yung pinagkakaabalahan ng mga anak ko. Ginagawang bathtub ng mga laruan, yung lababo namin sa banyo. So tanghali na nga pala ako nakalabas dito sa bahay at kailangan ko na talagang maglaba dahil hindi naman OA sa dami yung mga labahin ko. Marami lang nakatambak dyan sa may ibabaw ng hamper dahil hindi na pinagpapasok sa hamper na. So syempre multitasking tayo. Habang meron ako nakasalang doon sa washing machine, magliligpit naman ako dito. Ang inisip ko, gagawin ko today yung mga bagay na hindi ko ginagawa on a daily basis, which is itong ref naming walang laman. Kita mo naman, yung mga pitchel, wala nang lamang tubig. Halos ubos na rin talaga yung stock namin dito sa pagkain sa ref. Kaya kailangan na talaga ng grocery as soon as possible. Char! Alam mo dati, hindi pa kami nakakabukod. Nagka-canvas na ako doon sa malapit na mall sa amin. Tingin-tingin na ako sa Abenson, ng mga appliances. Isa sa mga tinitignan ko talaga, ref. Tapos gustong-gusto ko talaga itong ref na ito. Kasi gusto ko na hindi siya black. Kasi feeling ko kapag completely black, tas maliit lang yung space, parang liliit yung itsura ng dating. Tapos gusto ko na maliit lang talaga siya para enough lang talaga sa at least pang ilang araw na stock nga. Enough lang daw, wala kang laman yung ref. Tapos ang pagkakaalala ko, meron akong non-negotiable talaga sa bibilhin kong ref, which is dapat no frost siya. Kasi naalala ko dati, hassle kapag kailangang linisin yung ref, lalo na sa freezer banda, yung magde-defrost ka, mag-iitak-itak ng mga namuong yellow. Ang hassle noon, samantalang yung ganitong klaseng ref, ayan, nalinis ko na. Ang bilis-bilis lang, pero yung freezer, hindi naman siya madumi, kaya hindi ko na pinakailaman. Basta sobrang daling i-maintain ng no frost na ref. Napunasan ko na rin pala itong side ng pintuan. Hindi ko na na-film dahil ito na naman yung phone ko. Full storage na naman. Kaya kung ano-anong app na naman dito sa phone ko ang pinagdi-delete ko. Maitawid lang itong vlog today. Paglabas ko naman ng bahay, hapon na pala. Hindi na mainit. At naisipan ko ngang magwalis-walis dito. Dahil kapag talaga, umaga hanggang tanghali, tapat na tapat yung sikat ng araw dito sa harap pa ng bahay namin. Andito rin pala sa labas yung mag-aama ko. Nag-i-scooter si Kowa. Si Pinky naman nagbabike. Yes, may bike na siya. So, ayun, naghihiraman sila minsan ni Kowa. Pero mas bet talaga ni Kowa mag-scooter lang. Kasi medyo malaki pa sa kanya yung bike. So, from online lang yung bike na yun. Ang nag-assemble si Pinggoy, si Papa, pati yung landlord namin. Tulong-tulong sila. Nakakatawa nga. Kasi nag-send si Pinggoy sa akin ng video. Naka-timelapse. Tatlo silang gumagawa doon sa pag-a-assemble. Pag nandito kami sa labas, especially kapag kasama yung mga bata, hindi talaga pwedeng walang nakatingin sa kanilang dalawa, walang nagbabantay. Kasi from time to time may dumadaan dito mga sasakyan, bike, e-bike. Hindi pwede na
iwanan mo ng tingin yung mga bagets dahil Diyos ko. So, eto na po yung bike reveal. Maliban sa white, may ibang colors pang available niyan kung bet nyo ng ganyang klaseng bike. Lagay ko yung link sa comment section and nasa showcase ko rin yan. Meron ako malalaking parcel dito na hindi ko pa nabubuksan. Mga ilang araw na. So, ayan nga at pagbubuksan na natin para magawa na nga ng content. Maliban nga pala sa ref na hindi ko naman everyday nalilinisan, itong labas ng bintana, hindi ko rin talaga to madalas nalilinisan. There was a time kasi na nalaglag yung isang buong salamin doon sa loob ng kwarto. Buti na lang nalaglag siya sa higaan so hindi nabasag. So ang ending, yung isang side niyan, hindi na talaga namin ino-open dahil natakot kami baka malaglag nga. So hindi ko siya malinisan from inside the room tapos yung kamay ko nakalabas lang para mapunasan. Kapag kasi ginagawa ko yung pagpupunas ng, dami naman ng explanation dito. Basta kapag sa labas ka tapos pinunasan mo yung bintana, ang sakit sa kamay dahil tumatama yung braso sa grills. Basta yun na yun. So anyway, nairaos ko naman, naitawid natin yung paglilinis ng labas ng bintana. Liban sa ref, nalinisan ko na rin yung salamin. And tatapusin ko talaga today kahit anong mangyari, lahat ng mga labahin namin dito. Kakasalan ko lang din pala ng mga labahin ni Papa. And meron naman siyang mini washing machine doon sa apartment niya. Yun yung ginagamit ko sa una naming apartment. Pero kasi ako yung napapagod sa kanya kapag ginagamit niya yun kapag naglalaba siya. Kaya naman kapag ganito na nasa mood ako maglaba, lagi kong sinasabi, padali mo na dito yung yung labahin mo. Huwag mo nang padamihin para at least isang salangan, damit mo lang, alam mo yun, walang kasabay. Para less hassle din sa kanya kasi kahit papaano matrabaho din kasi yung paggamit ng mini washing machine kapag naglalaba siya doon. Tapos pagbukas ko ng gate, nagulat ako, ang ganda ng kulay ng sky. O, diba? Ang ganda niya kasi syempre hindi naman everyday ganyan yung itsura or yung kulay ng sky, diba? Kanina pala, habang nagsasalang ako ng damit ni Papa sa washing machine, nagbilin siya na, Ning, kapag natapos na yan, ilagay mo lang doon sa labas ng apartment niya nga daw dahil siya na nga daw ang mag-aasikaso. Dahil umalis po siya, ang kasama niya, landlord ko, saan sila pupunta? Magwo-walking sila papunta doon sa may Southwoods, maglalakad-lakad, exercise. So ganito nga po pala kalinis dito sa apartment ni Papa. So ayan, kakapalit niya lang pala ng bedsheet. Kaya naman yung pinagtanggalan na bedsheet, yun yung isa sa mga isinalang ko kanina. Diba? Sobrang cozy. Kaninang tanghali pa pala ako nagsabi kay Papa na iset up niya yung mga sampayan niya dito. Dahil alam ko talagang hindi magkakasya yung mga sampayin ko doon sa aming sampayan. So, kailangan talaga ng mga ganitong portable sampayan na ready anytime na kailangan namin. And ang galing nga nito kasi itong parang, ano ba to? Letter X na sampayan, nafo-fold lang yan. So, space saver. Tapos yung isa namang sampayan sa dulo, kinakalas ni Papa yan para space saver din. Kapag nakakalas yan, kasyang-kasya yan dun sa may grills ng bintana niya. Pagbalik nga namin mag-iina dito sa bahay, etong naabutan namin. Kakaligo lang ni Pinggoy, naguhugas na siya ng pinggan. At sobrang sipag naman, nagmap pa nga. Maliban dyan, di ba meron kaming dalawang floor mat na ginagamit sa kitchen. Yung isa doon, nilabhan niya na rin. Hindi kasi pwedeng dalawa yung labhan ng sabay-sabay dahil wala kami magagamit na extra. In fairness, ang ganda rin kasi ng floor mat na yun sa IKEA namin nabili yun. And wala na noon, nung huling punta ko ng IKEA. Hinahanap namin ng kumari ko yun na si Marie. Hindi talaga namin mahanap kasi balak nga namin bumili sana ulit. Wala na. Gabi na ako nakaligo niyan. Hinugasan ko na rin ang katawan yung mga bagets. At pagkatapos maligo, nag-crave ako ng milk tea talaga. Parang gustong-gusto ko ng milk tea. So, nagpunta kami dito sa may labasan. Bumili kami ng pinakamaliit na milk tea lang. 3 peraso. 78 pesos lang yun. Para ma-craving satisfied lang talaga. Naghatid din pala ako ng mga bagong isasampay dito sa unit ni Papa. And isinabay ko na nga yung bagong una na ibibigay ko sa kanya. Yes, para talaga kay Papa itong body pillow. Ito yung klase ng una na napakahaba niya. Yung tipong kung mahilig ka sa merong tinatanda yung unan kapag natutulog or gusto mo ng huggable pillow every time matutulog ka. Ito na talaga yung sagot dyan. Naalala ko kasi before, buhay pa si Tita Rose noon, meron kaming malaking stuffed toy na pusa. Gustong-gusto niya yun. So sabi ko, sige Tita Rose, iuwi mo na. So inuwi niya yun sa Pasig. And eventually, nung pumanaw nga si Tita Rose, diba? Yun na lang yung laging katabi ni Papa. Hinahag niya kapag natutulog siya.
Nitong mga nakaraan, yung mga anak ko, laging inuuwi dito yung stuffed toy na yun. Ang pangalan nun si Meow Meow. So, itong mga anak ko, ayaw rin namang ibalik yung toy nila dahil toy nga daw nila yun, si Meow Meow. So, sabi ko, ay, ito na lang yung kay Papa. At least, mahahag niya rin naman. And, ayan, sobrang laki nito. Ang haba niya, guys. Ang ganda-ganda na talaga. Sobrang fluffy, ang lambot. So, kailangan mo lang talaga siyang slightly, ganyan, lamutakin para maging fluffy pa siya. Kasi, nung natanggap ko siya, maliit lang siya di ba? Parang naka-vacuum seal. So, ganyan nga pala yung itsura niya sa loob. So, if ever na trip yung tanggalin yung laman niyan, labhan yung pinakapunda, pwede rin naman. Pero, I think meron nang nabibili ng mga pillowcase para sa ganitong body pillow. Medyo may kamahalan lang, 100 plus yata yun. So, ayan na muna for now. O, diba? Ang ganda-ganda niya talaga. If ever na trip niyo ng ganitong body pillow from Dofia, maglalagay ako ng link niyan sa comment section and sa showcase ko. And alam mo ba, kahit na natetempt na naman ako manood ng bagong K-drama, pinipigilan ko na yung sarili ko kasi eto na naman, makaka-apekto na naman siya sa pagiging productive ko. And sabi ko, siguro kung manonood man ako ng K-drama, isa lang sa isang buwan. So, for February, kota na ako. Mag-recommend din kayo guys ng mga paborito nyong K-drama na nasa Netflix. So, yan ang tatargetin natin next month na. So, ayan, nag-video lang ako dito para sa bagong una ni Papa, para magawan ko na siya ng content. And of course, bilang affiliate din naman si Papa sa Black App, gagawin niya rin for sure yan ng content. Hindi pa talaga ako tapos maglaban nito. So, meron pang nakasalang which is yung cushion naman ng modern na rocking chair na galing sa kabila na ibibigay namin doon sa Cavite, sa bahay ng kuya ko. And maliban pa doon, meron pa palang gustong ipasabay na ipalabas si Papa which is yung sofa cover niya. So, ayan, nag-movie lang talaga ako habang tinatapos ang labahin. Ayun lang.